Imagine, nakakonect ka sa wifi mo nang biglang nawala ng internet. Ikaw ang nagbabayad sa sarili mong bahay pero ikaw mismo nawala ng access sa wifi mo. Anyari? Ganyan din ang realidad sa West Philippine Sea. Ang ating mga mangingisda binabawalan at itinataboy sa sariling karagatan ng banyaga. Paano nga ba tayo umabot dito? Para mas maintindihan natin ang nangyayari sa West Philippine Sea, kailangang balikan muna natin kung ano ang EEZ. Ang EEZ o Exclusive Economic Zone ay ang bahagi ng dagat na kadikit lang ng teritoryo ng isang bansa. Ang bansang may-ari ng baybayin ay may karapatang gamitin, protektahan at pakinabangan ang mga yaman dito. Ito ang EEZ ng Pilipinas. Nagsisimula mula sa baybayin hanggang sa layong 200 nautical miles o 370 kilometers sa dagat. Base ito sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang UNCLOS ang pandaigdigang kasunduan ng mga bansa tungkol sa batas sa karagatan. Pero may tensyon sa bahaging ito ng EEZ ng Pilipinas dahil sa pag-aangkin ng China. Sa mga nakaraang taon, inangkin ng China ang mga marine features sa loob ng EEZ o teritoryo sa dagat ng Pilipinas. Taong 2012, lumala ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa agawan sa teritoryo sa bahaging ito ng dagat. Kaya sa parehong taon, opisyal na tinawag ang kanlurang bahagi ng karagatan ng Pilipinas bilang West Philippine Sea. Nagpatuloy ang panggigipit ng China sa mga mangingisda roon. We have to think of, China always acts strategically. They did not start claiming or seizing our maritime zones in 2012. Right. Scarborough Shoal was not the first time. They started way back. They started in 1987 when they occupied Fiery Cross Reef and put up a weather radar station. They said, this is for the benefit of everybody. It's a radar weather station. We're helping UNESCO in its global oceanic survey. But now it's an air and naval base of China. In 1988, they seized Subi Reef from the Philippines. 1988 also, they seized Johnson South Reef from the Vietnamese. This is a gradual expansion of their hold of the South China Sea. They're incrementally expanding and expanding. Taong 2013, nagsampa ng kaso ang Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, the Netherlands. Tinawag nila ang kaso bilang the South China Sea Arbitration. Nakapaloob sa reklamo ang agresibong pag-aangkin ng China sa mga bahura, sandbar at karagatan na sakop ng EEZ ng Pilipinas. Pinangunahan ito ng mga miyembro ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ilan sa kanila ay sina dating DFA Secretary Albert Del Rosario, dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., dating Justice Secretary Laila De Lima, dating National Defense Secretary Voltaire Gazmin, dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, at dating Solicitor General Florin Hilbay. Sagot naman ng China, sila ang may karapatan sa mga teritoryong iyon base sa kanilang historical map. Habang dinidinig ang kaso sa loob ng 3 taon, patuloy ang isinagawang pagsakop ng China sa West Philippine Sea. Kabilang narito ang pag-okupa nila sa Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, Mabini Reef, Kagitingan Reef, at Panganiban Reef. Hindi lang Pilipinas ang umaalma sa pag-angkin ng China. Kabilang narito ang Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunei at Indonesia. Pero tanging Pilipinas lang ang nanghabla
at nagdala ng usaping ito sa International Court. Matapos ang 3 taon ng paglilitis sa kaso sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, nanalo ang Pilipinas laban sa China. Wala raw legal na basehan ang paggamit ng China ng 9-dash line map para sakupin ang malaking bahagi ng dagat na nakapaloob dito. China is not entitled to exercise historic rights over the waters, seabed, and subsoil beyond the limits of its entitlements under UNCLOS in areas encompassed within its so-called 9-dash line. Number 2, various maritime features relied on by China as basis upon which to assert its claims in the South China Sea are not islands that generate entitlement to an exclusive economic zone or EEZ or continental shelf, but are rocks within the meaning of UNCLOS Article 1213, or are low tide elevations of submerged banks incapable of generating such entitlements. And number 3, China has unlawfully interfered with the exercise of the Philippine sovereign rights and freedoms under UNCLOS and other rules of international law not incompatible with UNCLOS. Pero hindi ito tinanggap ng China. Tinawag nila itong illegal and invalid. Nanindigan sila sa kanilang argumento na teritoryo nila ang malawak na bahagi ng South China Sea base sa historic rights. Dito nakabase ang kanilang claim sa mapa ng China noong 1936. Gawa ito ng geography professor na si Bai Mei-tzu na siyang gumuhit ng linya sa South China Sea. Ayon sa pag-aaral, maaaring ibinase ni Bai Mei-tzu ang guhit na ito sa mapa ng mga Briton. Hindi man parte ng gobyerno ng China si Bai Mei-tzu, 2 sa kanyang estudyante ang naging bahagi ng map-making committee ng China noong panahong iyon. Hanggang sa inadopt nila ang linya sa mapang inilabas nila noong 1947. Ito na ang official map ng China noong taong iyon. Makikita ang 11-dash line na sumasakop sa West Philippine Sea. Noong 1952, binawasan ito ng 2 linya sa bahagi ng Vietnam bilang pagsuporta ng China sa bansang ito. So, territory is one of the more important concepts when you study geography. It's delineating which land is yours, which land belong to the others. So, in that sense, territory or territorial expansion became the basis for some countries to claim or to occupy certain areas for their own expansion of their power. Maps can do that, can show that, because it shows you the extent of how power moves. So I'll give you one quick example. During the time of Hitler, he would enlarge Germany purposefully to make other people see as though Germany is larger than what it is, to give the impression of power, when in fact it's not really that large. But it's important to show that because it makes people see that, you know, this annihilation to our countries came about because a powerful and big country occupied us. This was, of course, before the era of the internet. Pero hindi lang graphical representation ang intensyon ng isang mapa. At kita ang ibang intensyon ng mapa sa Murillo Velarde map ng Pilipinas na ginawa noon pang 1734. Isa ito sa mga mapang isinama bilang ebidensya sa kaso sa South China Sea. Makikita sa gilid ng 1734 map ng Panakot o tinatawag ngayong Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa babang bahagi naman ito, may mababasa kang Los Bajos de Paragua. The Shoals of Palawan ang ibig sabihin nito na mas kilala sa tawag na Spratly Islands. The map was used by early cartographers and early colonizers in order to map unknown world, or the terra incognita, the unknown world, to make them more known to the world. But what is actually happening is that
they are also mapping the resources of these countries so that it can be harvested and exploited by the powerful colonizers to increase the revenues of the countries where they're from, mostly Europe. So the map became an instrument of knowing the world, but it's also an instrument of imperialism and exploitation of resources. Kung tutuusin, gatuldok lang sa malawak na karagatan ng mga bahura, bato at sandbar. Pero bakit nga ba pinag-aagawan ang mga ito? Sa Pilipinas po, malinaw na ang interest natin doon ay yung likas yaman dahil nga po sa livelihood, no? At sa ating economic development din dahil energy ang hanap natin dyan. At for the future, yung iba pang interest natin dyan ay yung biodiversity dahil yung marine environment ang nagsusustain po ng ating mga fisheries, no? So konektado po yun sa ating food security din. Yun po ay para sa Pilipinas. Pero malinaw po na para sa China iba po. Hindi po yun ang consideration, no? Para po sa China, iisa lang ang talagang nangingibabaw. Yung kanyang need, yung kanyang pangangailangan na magkaroon ng military and strategic security. Dahil kung talagang mahalaga sa kanila yung environment, yung fisheries, etc., hindi nila ginawa yung ginawa nila, which is yung sinira nila, winasak nila ang mga coral reef doon sa South China Sea. So malinaw na yung military security ang priority nila. And unfortunately for us, no, yung military security nila, wala silang pakialam kung ito ay makakasira sa ating food security, environmental security, energy security, no? So yun po ang doon. Yun po ang malaking problema doon. Sa nagdaang taon, naging mas matindi ang engkwentro sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ginamitan ng military-grade laser, water cannon at binangga ang mga bangka ng Pilipinas. At noong June 17, 2025, humantong ito sa isang engkwentro kung saan naputulan ng daliri ang isa nating sundalo. Sagot ng China, hindi raw mga mangingisda ang mga nasa karagatan kung hindi armadong kalalakihan. Pa-victim din daw ang laging naratibo ng Pilipinas. Pero dagdag ni spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Rear Admiral J. Tariela, hindi lang sa dagat ang labanan. Malulungkot ka kung iisipin mong ang mga Pilipino palang nagpo-post ng antay sa mga activities natin sa West Philippine Sea ay talaga using their own rational thinking para sabihin nila, hindi, natural na pag-iisip lang to. Pangalawa, ang objective kasi nila, there are two ways, no? The first one is to belie the truth, no? Ang ina-advance nila is yung version ng story ng Beijing, no? So pag sinabi natin tayo ang binangga, sasabihin nila tayo ang nambangga. Tayo ang nagsadyang magpabangga. So yung ina-advance ng mga pro-China trolls na to, no? I don't want to think, ma'am, na ang Pilipino na talagang saloobin niya gamit ang kanyang common sense ay sasabihin tama ang version ng story ng China. Kasi kapag nangyari yon, we failed as a nation. Ibig sabihin, ano pang pagmamahal niya sa Pilipinas para i-uphold ang storya ng China? Ang ginagawa natin ngayon, we just have to tell the truth.